Magandang araw sa inyong lahat. Sa pagkakataong ito ay samahan ninyo akong talakayin ang panitikan sa panahon ng mga Hapon. Ngunit bago ang lahat ng ito, narito muna ang isang layuning pampagkatuto na inaasahang makamtan ninyo pagkatapos ng aralin. Una, nakababanggit na mga pangyayari na naganap noong sakupin ng mga Hapon ang Pilipinas. Pangalawa, na ilalarawan ang pamumuhay ng mga Pilipino noong panahon ng mga Hapon. Pangatlo, na ihahambing ang panahon ng Hapon sa panahon ng kilusang propaganda. Noon raw panahon ng mga Hapon, noong Disyembre 8, 1941, ay bigla na lamang binagsakan ng bomba ng mga Hapones ang Pearl Harbor sa Hawaii, na kung saan ay naroroon ang hukbong dagat ng mga Amerikano. Maraming mga nawasak ng sasakyang pandagat ang Amerika. Sunod-sunod din na binagsakan ng bomba ang Malaysia, Indonesia, China, maging ng Pilipinas. Madaling nasakop ng mga Hapones ang Pilipinas sapagkat hindi ito nakahanda sa pagsalakay ng mga kaaway. Pansamantalang napinid ang mga palimbagan kaya't namahinga ang mga manunulat sa panahong ito. Muling nabuksan ang lingguhang babasahing liwayway na siya namang naging dahilan ng muling pagsulat ng mga manunulat. Sinundan ng taliba ang liwayway. Ipinagbawal sa panahong ito ang mga magasineng Ingles katulad ng Tribune at Free Press. Sa panahon ng pananakop ng mga Hapones hanggang sa mabawing muli ng Amerika ang Pilipinas, ang mga paksa daw noon ng mga akdang pampanitikan ay tungkol sa buhay lalawigan. Gumamit ng wikang Tagalog ang mga manunulat noon, ngunit mapapansin sa kanila na karamihan daw sa kanila ay lahod na o hirap na sa pananagalog dahil nasanay na siguro sa pagsulat ng wikang Ingles noong panahon ng mga Amerikano. Itong si Juan Silaya, isa siyang manunulat sa panahon ng mga Hapon. Nakabilang siya sa mahuhusay na manunulat na nagsusulat gamit ang wikang Tagalog at Ingles. Dahil sa pagmamalasakit ng isang pinunong Hapones na itinalaga ng kanilang pamahalaan na nagngangalang si Kenichi Isakawa, ay pinagsumikapan niyang tumulong daw sa pagpapaunlad ng mga gawaing kaugnay ng panitikan at kultura. Kaya naman, nagkaroon ng mga seminar na makatutulong sa mga manunulat upang sila'y mahasa sa larangan ng pagsulat. At yung seminar na yon ay tinawag na Pastanayan ng mga Manunulat. At ang naging puno ng tagapagpanayam ay ang lubos na kinikilalang si Lope K. Santos, ang ama ng Balarilang Pilipino. Madilim ang kalagayan ng bansa noong panahong ito. May kagipitan, sindak at agam-agam ng kalooban. Ngunit sumilang ang mga magagaling na manunulat na hanggang ngayon ay hindi kumukupas ang ningning, katulad na lamang nina Liwayway Arceo, nina Alisa L. Lim, Ligaya Perez, Gloria Villarasa Guzman at marami pang iba. Ang panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas ay tinaguriang gintong panahon ng panitikang Pilipino. Maraming mga manunulat sa Ingles at Tagalog ang nagkaisa upang itampok ang mga panulaang Tagalog na nagpataas sa uri ng pamunuang pampanitikan. Kinilala sa mga pamunuang pampanitikan sa tula sina Alejandro Abadilla, Enigo Edregalado at Ildefonso Santos. Samantala, sa mga sanaysay naman ay nakilala sina Gloria Villarasa, Lina Flor, Taroses Sabido. Sa pamunuang panlipunan na nakapag-ambag ng malaki sa sariling panitikan ay natampok naman sina Pura Santillan Castrense, Maria Luna Lopez at Emilio A. Cruz. Sa panahon ng pananakop ng mga Hapon ay may mga maiikling kwento rin na nailimbag. Naging maunlad at lubusang namulaklak ang sangay na ito ng panitikan sa panahon ng mga Hapones. Ang mga manunulat ng maikling kwento na ang paksa ay buhay lalawigan
ay ang mga sumusunod: sina Macario Pineda, Serafin Ginigundo, Brígido Batong Bakal at marami pang iba. Marami ring mga maikling kwento na nagkamit ng gantimpala noong panahon ng mga Hapones. Ito ay ang mga sumusunod: ang lupang tinubuan ni Narciso Reyes na nagkamit ng unang gantimpala, ang uhaw ang tigang na lupa ni Wayway Arceo na nagkamit naman ng ikalawang gantimpala, ang lungsod, nayon at dagat-dagatan na sinulat ni M. Gonzales ang nagtamo ng ikatlong gantimpala. Hindi lamang mga maikling kwento ang nauso noong panahon ng mga Hapon. Nauso rin ang mga dula. Sa panahon ng kanilang pananakop ay napakahalagang papel ang ginampanan ng mga dula na nagsilbing aliwan ng libo-libong mamamayan. Upang malimutan ang mga pangamba, pag-aalala sa iba't ibang emosyong sumasanib sa kanilang katauhan, nangangailangan sila ng oras upang maibsan ang kanilang sama ng loob sa pagkawala ng kanilang hanapbuhay. At ito nga ay sa pamamagitan ng mga lula. Uso ang vaudeville. Ang vaudeville class, ito po ay isang pagtatanghal, no, na binubuo ng mga sayawan, awitan at pagpapatawa, no. Ang layunin po ng vaudeville noong panahon ng mga Hapon ay para aliwin ang mga manonood, no, upang makalimutan nila yung ginagawang pananakop ng mga Hapon. Aliwin ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng panonood ng vaudeville. Ang vaudeville ay nagsimula po noong panahon ng mga Amerikano na nagpatuloy sa panahon ng mga Hapon. May mga artistang nagbibiro sa pagtuligsa sa mga Hapones. So ginamit din po nila ang vaudeville dito para iparating sa mga Pilipino, para palihim na tuligsain ang mga Hapon. Ginamit nila ang vaudeville. Ngunit ang mga birong ito raw ay nakaligtas sa Board of Censors. Itong mga Board of Censors naman, sila yung parang MTRCB noon na pinapangalagaan nila, or sila yung nag-iingat, 'no, nagche-check para hindi madungisan yung image ng mga Hapon. Pero itong vaudeville, nakakalusot dito yung mga pagtatanghal ng mga Pilipino, yung lihim na pagtuligsa ng mga Pilipino, nakakalusot sila dito sa Board of Censors. Minsan naman, may mga balitang pampalakas loob din sa mga Pilipino ang isinasadula ng mga artista upang iparating daw sa mga mamamayang manonood. So, ginagamit nila ang mga dula noon ah, para gisingin din ang damdamin ng mga Pilipino. Dinadaan lang nila ito sa pagpapatawa, pero may kahulugan pala ang lahat ng iyon. Si Katie de la Cruz ang kinagigiliwan ng mga manunood dahil sa kanyang katangi-tanging personalidad at sa kanyang pambihirang pagbibitiw ng mga pananalita at biro. Actually, class, si Katie de la Cruz ay isa po siyang ah, sikat na artista ng vaudeville, no? Isa siya sa pinakasikat na imahe ng vaudeville noong panahon ng mga Hapon. Actually, si Katie de la Cruz ay na-feature na rin noon sa palabas na Maria Clara at Ibarra na ang naging artista na gumanap sa kanya noon doon ay si Julian San Jose ata. Napatanyag naman si Julian Cruz Balmaceda sa kanyang dula na Sino Ba Kayo? Kasama sa mga ipinalabas ni Avellana ang mga sumusunod na dula: Kapitbahay, Kitang Muele, Diborsyo Na, Kwarta Na at Parbal. So ito po yung mga sumikat na mga dula na noong panahon ng pananakop ng mga Hapon. Dito naman po tayo ngayon sa panulaan. So, nauso din ang mga tula noong panahon ng mga Hapon. Ang tulang haiku ang lumaganap noong panahon ng mga Hapones. Ang haiku ay binubuo po ng 17 pantig na nahahati sa tatlong taludtod. May 5 pantig ang unang taludtod, doon sa first line, 5 na syllables.
May 7 pantig ang ikalawang taludtod or 7 syllables ang second line. May 5 pantig ulit doon sa ikatlong taludtod. Kaya 5, 7, 5. Haiku ang tawag natin doon. Kapag nakakita kayo ng tula na nabibilang ang pantig niya, kada line in first line is 5, second line is 7, and third line is 5 ulit. Ito po ay tulang haiku. No, wag niyo pong kakalimutan yan. Sabi nga riyan, matalinhaga at masining raw ang pagpapahayag ng tulang haiku. Niluhay naman ni Ildefonso Santos noong panahong iyon ang tanaga. Ang ikinaiba ng tanaga sa haiku ay ang pagkakaroon ng sukat at tugma. Mayroon naman itong 7 pantig sa bawat taludtod. So, kung yung haiku kanina ay mayroong 5, 7, 5 na bilang ng mga taludtod, no? Ang tanaga naman ay ang Filipino version ng haiku na binuhay ni Ildefonso Santos at ito naman daw ay mayroong tagpipitong panti sa bawat taludtod. Okay? Ang haiku at tanaga, yan daw ay kapwa maikli at may talinghagang mga tula noong panahon ng mga Hapon. So ito po yung mga halimbawa ng tulang haiku. Ang una ay ang may pamagat na pag-ibig. Hatid ay saya, sa pusong sumisinta, irog halika. So bilangin natin ang pantig niya. Hatid ay saya. So mayroong 5 sa una. Sa pusong sumisinta. So mayroong 7 sa second. And irog halika. So 5 ulit. So ito ay isang tulang haiku. 5, 7, 5 ang taludtod niya. Okay? Kalikasan, biyaya'y taglay, kaloob ng may kapal, inyaya'y buhay. So ito rin ay halimbawa nga ulit ng tulang haiku. So ito naman po ang halimbawa ng tulang tanaga. Ang una ay may pamagat na palay, ang pangalawa ay may pamagat na kabibi. So basahin natin ang tulang palay. Palay siyang matino, nang humasigi yung uko, ngunit muling tumayo, nagkabunga ng ginto. So, kung mapapansin ninyo, hindi lamang siya basta tagpipito, no? Mayroon ding aral at matalinghaga ang ibig sabihin ng tulang ito. Hindi lamang siya basta binuo kung ano-ano na lang, no? Hindi ganon. Yung tulang yan mismo ay makahulugan, lalo na noong panahon ng mga Hapon. At ang pangalawa ang kabibi. Kabibi, ano ka ba? May perlas, maganda ka. Kung idiit sa tainga, nagbubuntong hininga. Diba? Matalinghaga ang mga tula noon. Lalong-lalo na itong haiku at tanaga. And last ay ang nobela. Noong panahon ng mga Hapones class, ay hindi masyadong naging maunlad o hindi nauso ang nobela dahil kinapos noon ang papel no, na pwede nilang gamitin. Parang nagkulang ang mga papel noong panahong iyon. Ang ilan sa mga nobela lamang noong panahong ito ay yung mga nobela ni Jose Esperanza Cruz na pinamagatang Tatlong Maria, yung Pamela ni Adriano Laulico, Magandang Silangan ni Gervasio Santiago, Sa Sundo ng Pangarap ni Gervasio Santiago ulit, at Lumubog na Bituin ni Isidro D. Castillo. So, ito po yung mga nobela na nauso din noong panahon ng mga Hapon sa kabila ng pagkukulang nga ng mga papel na pwede nilang gamitin. At diyan na nga po nagtatapos ang ating pagtalakay tungkol sa panahon ng Hapon. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa akin sa araw na ito.